Nako, ay heto ho, napahiya itong si Sara Duterte. Mantakin niyo ho, ang kanyang tatay na nakakulong diyan sa The Hague, Netherlands, ay hinambing niya, hinalintulad dito ho sa dating senador Benigno Aquino. Nagreklamo ho, pumalag ang kampo ni dating senador Benigno Aquino. Pahiya ka tuloy, Sara Duterte. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto ho, breaking news. Sara Duterte, inhalintulad ang kanyang ama na si Digong Duterte dito kay Benigno Aquino. Nako po, ay matindi ho ito. Malakas ang tama na talaga. At ito pa ang mas matindi, mga kaibigan. Sara Duterte gusto nang iuwi ang kanyang ama dito sa Republika ng Pilipinas. Nako, ay anong lakas ng tama ho nito. Hanggang ngayon po ay nandiyan si Sara sa The Hague, Netherlands, at nagkakalat ho. Nagkakalat ng anumang isang uri na ika nga po ay para siraan ang ating gobyerno. At siyempre, ang gusto niyang ipunto dito ay illegal at kinidnap ang kanyang ama. Datapuat sa puntong ito ay hito at mainit-init pa. Nagkaroon po ng rally diyan po sa Netherlands. At ang kanyang topic ko at pinapakalat ay ito nga, ang kanyang ama ay hinalintulad kay Benigno Aquino. Ay kilalang kilala nyo ho yan. Itong talambuhay ni Benigno Aquino, agalang-galang na yumao. At sinamahan pang iuuwi niya ang kanyang ama sa Republika ng Pilipinas. Nako, yan po mga kaibigan ng ating tatalakayin. Isang like ko muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Please subscribe sa lahat ng hindi pa nakasubscribe sa aking maliit pa na YouTube channel. Ito po mga kaibigan, para mga buwang ho, nalipasan ng to na sobrahan ng talino. Ibabahagi ko po sa inyo. Ano bang pwede natin gawin? Ang pwede natin gawin ay i-demand na ipa-uwi or i-uwi nila si Pangulong Duterte. Buwang. Yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, sa mga araw na nandoon ako, isa yan sa paulit-ulit ng sinasabi, kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon, mag-mayor pa ako ng syudad ng Davao. Ay, sabi nga ni Sara, pag nakakausap niya ang kanyang ama, ang tanong daw ni Digong sa loob ng kulungan, kailan mo ako iuwi? Yun daw ang sabi sa kanya ng kanyang ama. Dahil manunungkulan pa siya bilang mayor diyan sa Davao, anak ng katakot-takot. Alam niyo, ang mga pinagkukwento nito malayo sa katotohanan eh. Kumukuha ng simpatiya ho sa taong bayan na ito ho ay alam po. Alam niyo mga mahal kong taga-subaybay, na ito ay isang uri ng pagdadrama na kahit malayo sa katotohanan ay pilit niyang pinaparating sa harap ng social media at siyempre yung ilang tagasunod niya diyan sa The Hague, Netherlands na nabubudol ho. Nabudol kayo nito? Isa pa, itutuloy ko ho. Hindi sila nananaig dito. Ang daming trollo nito. Yung computer pinapagana, tapos magko-comment sa mga live, pero computer ho yan, mga trolls na bayaran. Hindi ho sila magtagumpay doon, kaya't kung ano-ano na naman na hinahambing itong pagkatao ng kanyang tatay dito kay Nino Aquino, dahil kumukuha po ng simpatiya, mga kaibigan.
Bago tayo magpatuloy, ay pabor po ba kayo na ihambing ang pagkatao ni Sara Duterte ang pagkatao ng kanyang ama? Pabor po ba kayo na mayroong pagkakahawig ng galawan itong si Benigno Aquino at siyempre itong si Digong ayon kay Sara Duterte? Ayon kay Sara Duterte. Any reaction diyan po sa comment section, inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Ito pa. Para mga buwango. Diyan po sa Netherlands, wala nang pag-asa yan. Wala nang pag-asa. Yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino. Junior ka. Sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Anak ng katakot-takot. Kaya ang daming nabubudol nito. Diyan sa Netherlands na mga OFW. Nako. Kung mantakin nyo ay gusto man niyang iuwi. At sabi niya iuwi niya ang kanyang tatay. Kaya lang ang problema, kapag umuwi ang kanyang tatay na si Digong, kapag nilabas niya ng kulungan, ay mapapagaya dito kay Benigno Aquino. Ay alam niyo po ang kapalaran niya noon. Nung binawian mo ng buhay sa aeroplano, na pagdating sa airport, ay mayroon pong ay pinaslang ho, mga kaibigan. Hindi ko na iahayag po sa inyo kung ano ang pinagdaanan ni Ninoy Aquino. Ito po sumagot to ang kampo ni Benigno Aquino, mga kaibigan. At pahiya ho dito si Sara Duterte. Ipapakita ko po sa inyo. Mabilis ang balita ito. At ipa-plus ko ho diyan sa screen. At ito ang kasagutan, reaksyon ng pamilyang Aquino sa pahayag ni Vice President Sara Duterte. Babasahin ko po. Naglabas na reaksyon ang Ninoy Encory Aquino Foundation kaugnay ng pagalintulad ni VP Sara kay dating Senador Ninoy Aquino Jr. Ninoy Encory Aquino Foundation, ito po ang sinasaad. Reaksyon ng pamilya Aquino sa pahayag ni VP Sara Duterte. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, makikita natin na ibang-iba ang ginawa kay Ninoy sa pinagdadaanan ngayon ni dating Pangulong Duterte. Nako, pahiya ka. Ang laking kahiyaan mo. Sa bagay, wala ka namang hiya. Pahiya ho dito, si Sara Duterte. Maliwanag ho. Dahil malaking pagkakaiba ho ang pinagdaanan nitong dating senador din Benigno Aquino. Unang-una, itong dating senador Benigno Aquino ho ay hindi nagmumura. Itong dating senador Benigno Aquino din ho ay walang kasong torture at panggagahasa. Ito ring dating senador Benigno Aquino ay walang kaso na crimes against humanity na nililitis so diyan sa ICC. Kaya nagireklamo ho ang kampo ng dating senador Benigno Aquino na huwag ihalin tulad ni Sara Duterte. Itong yumao na dating senador Aquino dito kay Digong Duterte na nakakulong diyan sa Daheg, Netherlands. Dahil napakalaki ho ang pagkakaiba. Dapat yan ang inisip mo, Sara Duterte, na hindi mo dapat lapastanganin ang sinumang yumao sa pamamagitan ng iyong mga salita na fabricated at invento. Katulad yan, nagreklamo ang kampo ni dating Senador Benigno Aquino na malayong malayo, tuloy napahiya ka. Mga kaibigan, dito ho ay napakaliwanag na itong si Sara Duterte ay napahiya dahil inihambing niya, inhalintulad ang kanyang tatay na si Digong Duterte dito sa dating senador
Benigno Aquino. At syempre, napahiya din siya dito dahil gusto niya nang iuwi itong kanyang tatay dito sa Pilipinas. Gusto niya nang ilabas. Diyan ho, sa kulungan na yan ho, ay isang nananaginip ng gising. Walang katotohanan. Mga kaibigan, isang like ko sa video na ito. Kung nagustuhan niyo po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.